Naranasan mo na bang yung magka-chat kayo o nagde-date kayo? Masaya naman pero bigla na lang siyang hindi nagre-reply ng walang paliwanag? Yung nawala na lang? Congrats, ghosting na yan. Sa pagkakaibigan, matagal na kayong magkaibigan. Pagkatapos ng kaunting tampuhan, hindi ka na niya kinausap ulit, ni hindi na nagre-reply o nagpaparamdam. Kung ganyan siya sa'yo, congrats, ghosting na yan. Ghosting, ang biglaang pagkawala ng isang tao na parang hindi ka kailanman naging bahagi ng buhay niya. Pero ang tanong, bakit may mga taong kayang mang-ghost nang walang pakiramdam ng guilt o pagsisisi? Psychological escape mechanism. Ang ghosting ay isang uri ng emotional avoidance. Kapag ang isang tao ay hindi marunong humarap sa conflict, takot sa rejection, o hindi emotionally mature, mas madali para sa kanya na umiwas na lang kaysa makipag-usap. Ito ay isang self-preservation tactic. Kaysa harapin ang awkward na usapan o ang bigat ng konsensya, pinipili na lang nilang mawala ng walang paalam. Pero tandaan, ito ay hindi tungkol sa'yo. Ito ay madalas tungkol sa takot nila. Takot sa accountability, sa intimacy, o sa totoong koneksyon. Narcissistic traits. May ibang tao namang nang-ghost dahil sa narcissistic tendencies. Gamit nila ang atensyon mo para ma-boost ang ego nila. Pero pag nakuha na nila ang validation, nawawala na ang interes. Wala kang halaga kapag hindi mo na sila napapasaya. Para sa kanila, hindi ka tao, kundi isang pansamantalang supply ng atensyon. Power and control. May mga taong nang-ghost para maramdaman nilang sila ang may kontrol. Iniiwan ka nilang nagtataka, naghahanap ng sagot at nasasaktan. At habang ikaw ay nalilito, sila'y kampanting alam nilang hawak ka pa rin nila. Ito ang tinatawag sa dark psychology na intermittent reinforcement. Hindi ka binibigyan ng closure kaya umaasa ka pa rin. Ito ang parehong teknik na ginagamit sa emotional manipulation at toxic relationships. Dehumanization. Kapag kaya kang i-ghost ng isang tao, ibig sabihin, sa isip nila, hindi ka karapat-dapat sa paliwanag, sa respeto, o kahit sa simpleng goodbye. This is dehumanization, isang psychological na paraan para hindi sila makaramdam ng guilt sa pananakit sa'yo. Conclusion. Ghosting is not just about avoidance. Ito ay isang psychological act na may mas malalim na ugat. Minsan trauma, minsan ego, at minsan sinasadya. Isang uri ng tahimik na paninira sa emosyon ng iba. Kaya sa susunod na mag-ghost ka, alalahanin mo, ang katahimikan nila ay hindi kahinaan mo, kundi kasiraan nila. Mas mainam na ikaw ay mag-focus na lamang na paunlarin ang iyong sarili kaysa ang problemahin ang katoksikan ng iba. Maraming salamat sa pakikinig.